yung comment ninyo. Okay, mga kababayan. So, inilabas natin ang issue ni Erwin Tulfo na kung saan nung siya ay pumunta sa Amerika, ay nagnakaw siya ng identity sa katauhan ni Erich Sylvester Tulfo. 'Di ba? I-recap lang natin para sa mga kapapasok lang. 'Di ba, ang nakuha nating impormasyon base doon sa dokumento galing sa US Embassy na kung saan ni-revoke. Okay? Pinakita na natin 'yan sa Bolchakan. Erwin, pinirmahan, 'di ba, yung iyong na-revoke ang iyong US passport. Ito kasi 'yan, Winong. Okay, balikan natin ang mga issue, mga palangga. So, hindi ka talaga si Erich Sylvester Tulfo. At hindi ka rin ipinanganak sa Hawaii. 'Di ba? Kasi, ang umamin ka doon sa dokumento na 'yon na ikaw ay ipinanganak sa Leyte. Yan ang katotohanan. So ngayon ang issue dito, mga palangga, yun nga, ang kanyang US passport ay ni-revoke nga noong 2021. So napag-usapan na natin yan, ni-revoke, 1991, 91, mayroon siyang US passport, 2021, nag-renew siya, kasi every 10 years. 2011, nag-renew siya, 2021, na-renew niya, then na-revoke ng US Embassy. Alright? Diyan sa Pilipinas. Actually, hawak pa natin yung mga US passport number dito. So, hindi na lang natin syempre babanggitin, pati pati social security mo. Pero kasi hindi na to sa'yo. US Social Security ending 2169 is hawak ko din ang information. Kasi nga, mayroong mga nagmamagandang loob sa atin, mga kababayan. So, napag-usapan na natin kung ano yung mga fraudulent acts o yung mga violations na kung tutuusin, pwede talaga dapat ipataw dito kay Erwin Tulfo. So ngayon, mga kababayan, sumagot siya. Natural lang naman na sumagot siya dahil mga palangga, kailangan niya talagang ipagtanggol yung sarili niya. Imagine mo naman, nasa 2 birthday mo. Bumi-birthday ka ng August 10, 1963, pinanganak ka sa Tacloban, bumi-birthday ka rin ng December 30 na ipinanganak ka ng 1965. So ito kasi pinakinggan ko yung ang iyong yung show ninyo with Aljo Bendio. Ito naman si Aljo Bendio, syempre kaibigan mo 'yan. Sul-sul yan. Oo nga. Okay. Here's the thing, Pating. Dito po sa aking mga palangga na gusto nyong maliwanagan. Okay? Ako, ito, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, hindi po ako tatakbo sa kahit anong pwesto ng gobyerno. At hindi rin po ako papasok sa pwesto kung ano pa man. Dahil nga, sinabi ko na sa inyo, I was offered, pero hindi. Ngayon panindigan ko, wala akong planong tumakbo. So magjo-joke man ako sa boto niyo ako presidente, that's only a joke. But wala akong planong pumasok. Dahil sa 2028, ang papasok si Inday, o baka nga maya-maya may presidente na kayong bago. Pero ito, gusto kong sagutin si Erwin. Una, Erwin, wala naman akong galit sa'yo. Wala akong personal na galit sa'yo dahil meron naman tayong pinagsamahan sa Facebook sa mga comment-comment. Naging pinupuri-puri mo pa ako noon. The same thing, may message pa tayo nung Duterte time, di ba? Dahil syempre sinusuporta natin si Pangulong Duterte. Walang problema doon. I'm not supposed to, hindi kasi porket magkaibigan tayo, hindi ko na lang to, I'm not claiming na magkaibigan tayo, na nag-uusap tayo. Yung mga comment lang, you look so gorgeous, chucho, mga ganyan. Alam yan ng mga followers ko. So, eto pa, napag-alaman ko kasi, Winong, na kaya hindi ka inappoint ni Pangulong Duterte dahil sa issue mo na identity theft. Okay? Yun yung issue. Pero napanood ko kasi, sabi ni Rene Bondoc, Erwin Tulfo is a threat to national security. Sabi niya. Pero kasi mga kapalangga, nag-uusap sila ni Aljo Bendijo. I will try my best na bait-baitan ngayon. Kinukwento mo kasi, umaapila ka sa puso ng taong bayan. Eto na naman pinapaikot na naman kayo ni Tulfo at iba, well, we're just talking about Erich Sylvester. Ang kinukwento mo na galing ka sa mahirap na pamilya, yung tatay mo is
nasa military, di ba? Parang alam ko nga, ang yabang nyo noon, na yung tatay niyo from military, you're this, you're that. Walang problema yon. Kinukwento mo na 10 kayong magkakapatid, na ang pinapaaral muna, ang priority muna si Montulfo. Na-meet ko yan nung college days ako. Na-interview ko yan. Na-post ko nga yung picture na yan ni Montulfo before. When I was like, I'm still bubbly. Yung alindog ko kumakabog-kabog. But anyway, okay yung kwento mo na nagsumikap ka, chuchu, yung kapatid mo, sila munang pinag-aral dahil mahirap, ikaw tumigil ka, nagtrabaho ka. Kung ganyan ang kwentong buhay, ang dami ko niyan. Okay? Pero I'm not here para ikwento yung buong kwento ng buhay ko kasi nakwento ko na yan sa mga palangga ko. Pero slight lang. You talk about being working student. Working student din ako. You talk about nakabuntis ka nung college. Ako din nabuntis nung college. Tapos sinasabi mo na may nagsabi na ipapalaglag, ganito, gano'n, na panindigan mo. Ako pinanindigan ko din, nabuntis ako ng bata ako ng vonggang-vongga. Kaya nga lola na ako eh. Okay yun. Okay? I admire you sa mga ganyang dramatization, 101, 102, 103. Na 10 kami magkakapatid, ganyan-ganyan sinasabi mo, kasi yung nanay mo may sakit, da. Kasi ang title ng vlog ninyo or ng show ninyo is, eto na, magsasalita ka na. Ang issue dito, Erwin, hindi about yung naranasan mong kahirapan. Tapos, nag-aral ka sa UE, ganyan-ganyan. Hindi tayo naging matanda ka pala sa akin. 'Di ba? Halos pareho tayong alam mo yung mga OFW, halos pare-pareho naman ang kwento ng buhay yan na nakahirapan, nag-aaral, chuchu hanggang sa isang araw, 'di ba, nakabuntis ka nga ng iyong jowa, pinanindigan mo sa Pampanga, chuchu hanggang sa ang hirap ng buhay, naisip mong mag-Saudi dahil na-admire ka doon sa mga malalaking ginto na mga Saudi boy or Saudi girl noong unang panahon, 80s ganyan, 'di ba? Pumila ka sa sa OWA, sa POA or 'di ba? Pumila daw siya para mag-apply, hindi siya natuloy sa Saudi. Then kinontak na yung kamag-anak. Kinontak mo yung kamag-anak mo dito sa Amerika, sa San Francisco. That's good. Lahat tayo gusto naman talagang makaahon sa kahirapan. Then you talk about your life here in America na nagtulak ka ng mga pushcart para magkapera, ikaw ay naging janitor, naging casino, nagtrabaho ka sa casino, nagtatrabaho ka sa araw, sa gabi, Then kinukwenta mo, masama ba? Sabi mo, na kasalanan ba yun? Na gusto mo lang pakainin yung mga anak mo? Gusto mo lang supportan? Ay, jutang Genimes. Lahat ng OFW, ganyan ang kwento. Ganyan din ang kwento ko. Pareho tayo ng kwento, yun nga lang, hindi ako nag-TNT. But I'm not the bida. Here, you are the bida. Okay? Nakwento yan, alam niyo yan mga palangga. Kwento ka na ganito, nagkukuha ka ng card. Siyempre nga naman, yung mga tao, yung mga well, I will not address you nga. Because I want to educate you. Kaya lumulubog ang Pilipinas, lumulubog ang buhay ninyo dahil sa mga ganitong klaseng politiko. Kinuwento mo na ganito, ganyan, ang hirap kasi kailangan mo magpadala ng pera, nabuntis yung asawa, mga ganyan. Kasalanan ba kasi wala kang nagawang krimen? Fraud, identity theft, ay fraud yan. Kasalanan yan. Sinabi ko na sa iyo, based dun sa article, what do you call it, sa mga batas na sinite natin in the last few days ago, kahit 250 years pwede ka makulong. Ang issue, Erwin, hindi sa pagiging TNT. Marami akong mga kakilalang TNT. And I don't judge them. Kasi pareho tayo ng punto na kailangan mabuhay ng tao. Kaya galit na galit ako kay Babes Romualdez, nung nanalo si Lolo Trump ko, na sinasabi niya, umuwi na kayo mga Pilipino. Umuwi na kayo kasi papadeport na kayo ni Trump. Remember that, palangga? Dahil naniniwala ako na hindi, yung mga nag-TNT, whether Pilipino or anuman ang lahi mo, you want to stay kasi wala kang babalikan sa Pilipinas. Kasi mahirap ang buhay, wala kang babalikan sa Romania, sa Italia, kasi iba-ibang lahi dito eh. But the point, Erwin, sa mga follower ni Erwin Tulfo, ito kasi kadyutahan at nililin lang kayo. Nag-fast forward sa kwento niya. Hindi mo sinagot paano mo ninakaw ang identity ni Sylvester Stallone, no? Ni Rich,
Sylvester. Yun eh. Paano mo ninakaw yung identity niya? Paano ka nakapasok doon sa military na sinasabi? Kasi nag-fast forward ka na eh. Sa kinuwento mo muna, paghihirap. Tapos, may mga pagkakataon na nag-uusap kayo mga Pilipino na, may trabaho ba dyan? Ganon din ako, mga hitan. Di ba? Alam niyo yung story ko, yung mga palangga ko, mga ganyan. Nambubudol ka eh. Ginagago mo yung Pilipino. Hindi na tanga tong mga palangga ko. Kaya yung mga palangga dito, gumising kayo. Ang problema sa iyo, Erwin, naging gahaman ka. Naging greedy ka. Kung hindi ka nag-ambisyon, hindi ka na nga nabuking ng panahon ni Duterte. Kasi hindi ka binigyan ng pwesto. Dahil alam ng Duterte administration na Amerikano ka. Kasi 2021 lang ni-revoke ng US government ang iyong pasaporte. Ang question doon, wala tayong problema doon, Erwin, na nagtrabaho ko, kaluoy man si Erwin, $5 per hour, dahil TNT, $3 na lang. Ganon din ako. I was a student, di ba? Nag-student visa and everything. Tapos, ang per hour noon is $10, 8 lang natatanggap ko, kasi ganyan, student pa, we're just waiting for da-da-da-da. Halos pareho ang kwento ng mga nandito sa Amerika. Mag-agree kayo dyan. Ang issue dito ay hindi TNT. Ang issue dito yung identity theft. Ang pagnanakaw mo, based on that documents na pinresent ko na, sino si Sylvester, si Erich Sylvester. Okay na yung TNT na nakakuha ka ng papel mo dahil later on nakapag-asawa ka, wala tayong issue dyan. O later mayroon palang nag-sponsor sa'yo na kumpanya o ganyan, wala tayong problema dyan kung from TNT kasi I know a lot of people. May mga classmates ako dito sa Amerika na nag-telearalan kami, nag-aral-aral kami ng bonggang-bongga, tapos yung iba hindi nakakuha ng ang tawag dito, employer, iba-iba. I will tell you, Erwin, dahil somehow, di ba, nakapag-work ako, hindi naman ganun katagal, sa law office na kung saan nag-aayos ng immigration papers. Ako mismo kaya ko kaya kong ayusin yan. Alam mo, yan nga ang gusto ko sa business. Business kung kaya ko lang yung consultancy at mag-aayos ng mga papel-papel, like yung mga petition ninyo dyan sa Pilipinas, I can do that, but I don't have time. So alam ko yung mga kadyutahan, pero Erwin kasi, wag mong lokohin yung sarili mo. Kung nirerespeto mo yung nanay mo na sinasabi mo, namatay ni nanay mo, di ba? Nasabi ng nanay mo, gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka this time ng kabutihan para sa Pilipino. Huwag mo kaming budulin. Walang problema kung nag-TNT ka, although mga kapalangga, hindi lang si Erwin Tulfo ang nag-TNT. Millions na mga TNT dito sa Amerika, hindi lang po Pilipino, iba't ibang lahi. Balay mo, swertihin nga kayo, baka si Trump, etos lang, yung pala mag-amnesty siya, patawarin niya lahat ng mga TNT. Kasi nangyari yan nung 80s. Kaso lang, hindi ka nakasali doon, Erwin. Ba't hindi ka nakasali doon sa ano na yon, I think hindi ako nagkakamali, 86, I'm not sure, you comment. Kailan ang huling nag-amnesty ang Amerika sa mga undocumented? 80s yun, but it just so happened, naging Erich Sylvester ka na, kaya you don't need amnesty. So ito ang chika bumbum, Erwin. Wag mong budulin ang Pilipino. May nalabag kang batas.